Siyempre pa, hindi rin palalampasin yung araw na ito, kundi tinatawagan natin ang kanilang maestro. Hindi ko akalain nung sa kumpas ng mga daliri ay kayang gabayan ang puso, kalooban at pag-iisip ng mga batang ito hawak ang kanilang instrumento. Ginagagalak namin sa kanan po ng Cathedral Parish na ito ni St. Andrew and the Diocesan Shrine of Our Lady of Buen Suceso. Lubos po kami nagpapasalamat sa kanya bilang formator at gabay ng mga kabataan ito sa pag-aalay ng karangalan sa ating bansa, karangalan sa Dilasal Suber, karangalan sa ating pagka-Pilipino. Iginagawa ko po ito. Karangalang magpapaalala, nilagyan din namin ng tatak Buen Suceso para sa mga susunod pang kompetisyon ay lagi kayong patnubayan ng ina ng mabuting pangyayari. Ang kanilang maestro, Sir Philip. Magsitayo po silang lahat para sa pagdarasal ng 8 minutes. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Binati ng Anghel si Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak ni Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. At ang Verbo ay makatawang tao ni Jesucristo, anak mo. Pakundangan sa mga pasyon at pagkamatay niya sa krus, ay papakilabangin mo kami sa pagkabuhay ng maguli, sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparan ng sununa ngayon, magpakailanman, magpasawalang gasyan mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsiupo muna po naman. Isang mapagpalang gabi po ang sumati lahat. Ngayon po ay Biyernes sa 18 linggo sa karaniwang panahon at ika-9 na araw ng Misa Novena sa karangalan ng mahal na ina at pintakasi ng lungsod at diocesis ng Parañaque, Nuestra Señora del Buen Suceso. Tayo po ay pamumunuan ni Reverendo Padre Randolph Dayan Jr., OSA, Provincial Councilor, Master of the Postulants, Seminario San Agustin, Intramuros, Manila, at mula sa Augustinian Province of the Most Holy Name of Jesus of the Philippines. Isama po natin sa ating mga panalangin sa misa nito ang mga sumusunod na intensyon. Para sa pasasalamat, nila Letty Insyong and family, Couples for Christ, Global SP4C, St. Andrew Chapter, Catherine Manito, Connie at Rogel Manito, Arnold, Lori at Kevin Robles. Gayon din para sa special na intensyon nila Arthur at Marilyn Burgos, Junjun and Princess Burgos and family, Ted Burgos and family, Allen, Monica, Amelia, Lizzie and Isaac Chan, Gwen Austin Peñaferte, Oscar Abrahano, ang mga anghel, ina ni Jesucristo, Panginoon ko. Ikaw nga ang Birhen ng Buen Suceso, ang mayroong ina at pinakasi ng bayan ng Parañaque. Ibig mong tawagin ka ng ganitong ngalan ng makaaning na tamaan ka ng ganitong pagtawag sa iyo.
Noong makita ang iyong larawan. Ikaw ang takbuhan ng mga anak mong nalulumbay at naghihirap, at sa pamamagitan mo ay natatapan ng lahat ang awa at kaloob ng Panginoon sa tao. Kami iyong mga lingkod ay dumudulog ngayon sa iyong harapan at dumadalangin para sa aming mga pangangailangan. Mahal na ina, alam namin na madalas namin nalilimutan at ipinagwawalang bahala ang mga grasya at biyaya na ipinagkaloob sa amin. Kaya tulungan mo kami magpasalamat sa bawat mabuting bagay at pangyayari sa aming buhay. Nawa ay matularan ka namin sa pagsasabuhay at pagpapalaganap ng mabuting balita ng iyong anak, at nang sa wakas ay makapiling ka namin sa pagpupuri sa Panginoon sa kanyang kaharian. Amen. Panalangin sa ikasyam na araw. O Maria, mahal namin ina ng Buen Suceso, sa ikasyam at huling araw ng aming nobena, ikaw ay pinararangalan namin bilang reyna ng langit at lupa at ina ng banal na Iglesia. Nagpapasalamat kami sa iyong makainang pangangalaga sa atin dito sa parokya ni San Andres Apostol. Sa iyong inspirasyon, pinalagi mo ang aming pananampalataya. Sa iyong halimbawa, pinagbinas mo ang aming pag-asa sa iyong buhay na pinagpala. Ipinakita mo sa amin ang katuan ng wagas na pag-ibig. Sa paglalakbay ng iyong sambayanan, ikaw ang aming talang maningning na tatanglaw patungo sa mahal mong anak na si Kristo. Sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan at pagkakaluklok sa iyo, idinadalangin namin na kukupin mo ang bayang Parañaque bilang kanyang patrona. O mahal na ina, ibalik mo kami muli sa pagpapala ng Diyos Ama, katulad mo. Gawin mo kaming daluyan ng buhay para sa isa't isa, upang maibalik muli ang karangalang kaloob niya sa amin bilang kanyang mga anak. Gabayan mo kami upang ang krus ni Jesus ay manatiling makapangyarihan, upang kami ay hindi maligaw sa tamang landas o maging manahimik sa kasalanan. Subalit, magkaroon ng matibay na pag-asa sa Panginoon na mayaman sa awa. Nawa ay may pagpatuloy namin ang mabuting gawa na inahanda ng Diyos at mabuhay ng lubos sa ikararangal ng kanyang kalwalhatian sa tulong ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Maria, Reynang iniakyat sa langit. Maria, Reynang ng langit at lupa. Panalangin mo. Maria, Reynang ipinaghihig na di nagmana ng salang original. Maria, Reyna ng kasanto-santo sa Rosario. Panalangin. Maria, Reyna ng mga pamilya. Maria, Reyna ng kapayapaan. Pagkahandog sa ina ng Buen Suceso. O mahal na Birhen, ina ng Buen Suceso, inihahandog namin sa iyo ang aming sarili. Inilalagay namin ang aming buhay sa iyong makapangyarihan at makainang pag-aaruga. Tulungan mo kaming mabuhay sa piling ng Diyos na sa tuwing ay umasa sa Kanya sa oras ng kaligayahan at kalungkutan. Gawin mo kaming katulad ng iyong anak na si Jesus. Gawin mo kaming tagapatid ng pag-ibig ng Diyos, ng kanyang katotohanan at ng kanyang katarungan. Sa pamamagitan ng buhay na saksi ng katapatan, katatagan, paggalang, pag-unawa, at pag-ibig sa aming kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat.
kailanman. Sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagtitipon ngayon para sa ikasyam at huling araw ng ating paghahanda para sa listahan ng ating mahal na ina, Nuestra Señora del Proceso. Sa banal na misang ito, tayo po ay patuloy na humingi ng tulong sa ating mahal na ina. Tayo ay pagdasal at samahan na lalo tayo mapalapit sa kanyang anak na si Jesus. At sa ating pong pag-isa sa banal na sakripisyo nito, tayo po ay manahimik sandali. Pakumbabang aminin ang ating mga pagkakasala at tayo humingi ng habag at awa sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga Kapatid, ano ba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aming pagkukulang. Kaya isinasamo ko ang mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga at sa iyo mga kapatid, na ako'y dalangin sa Panginoon. Panginoon. Amen. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos at awarin tayo sa ating mga kasalanan at katubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan aming mga hihina. Ngayong ginugunita ang madabiring ina ng Diyos. Kaming dinadalangin niya ay makapamanawa sa pagkakalugmok sa kasalanan. Nilog namin ito sa pamamagitan ng sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at pagpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, hula at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama. Siya'y ganap ng naparang. Panunumbalik ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat inubaran sila ng mga lumusog at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at mamamangkam. Lumalagapak ang mga latiko, rumarabasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahagilip ang mga karwahe, sumusubod ang mga bayo, umikinang ang kanilang taba, umikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay. Naghambalang ang mga bangkay, natitisod na nagdaramdaan. Tatabunan kita ng dumi, gagawin hamak at iismiran. Lalayuan ka ng lahat na makakakita sa iyo. Sasabihin nila,
Ayan ang lilipin. Sino ang tatangis sa Kanya? At saan ako hahanap ng alin sa Kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paningin at paghihiganti hanggang sa sila'y pumapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng buon ang kanyang bayan. Siya'y mahahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Iahasa ko itong aking taba, at ang katarungan ay aking igagawad. Ang parusa'y ibabagsak ko sa mga kaaway, at sisingin ko ang sa akin nasusuklan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Kung ibig ni lumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay, ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahon yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo dito na hindi mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang anak ng tao na bumaparito bilang hari. Mga kapatid, ito pong mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, meron po akong isang kaibigan na teacher at siya po ay nagbahagi sa akin ng karanasan niya sa kanyang mga batang estudyante. Tinanong daw po niya ng kanyang mga batang estudyante kung ano ang gusto nilang maging paglaki nila. At ang usual po natin narinig sa mga bata ay gusto kong maging doktor, paglaki, gusto kong maging engineer, gusto kong maging teacher. Kaya po, yung teacher na ito ay na-surprise doon sa sagot ng mga bata dahil karamihan po sa kanila ay ito ang naging sagot. Ang gusto nila ay maging content creator, maging vlogger, maging influencer. At bakit po? Kasi sabi ng mga bata, marami silang pera. At aminin mo po natin kung hindi, ito rin naman yung ating pangarap. Noong bata tayo at maging hanggang sa paglaki natin, lahat naman tayo, ang pangarap natin ay umaman. At meron po bang mali dito? Wala. Dahil wala naman pong masama sa paghahangad ng magandang buhay. Pero,
kailan ito nagiging isang kasalanan. Kapag tayo po, na bilang mga tao ay tumatanda sa edad, pero hindi nagmamature, hindi lumalago yung ating pag-unawa sa tunay na kahulugan at kabuluhan ng buhay. Kapag hindi natin napapalalim yung ating pag-unawa sa tinatawag natin yaman. Kaya isa-isahin po natin mga kapatid, ang gusto natin ay magkaroon ng maraming ari-arian. Ang tanong po ay, gaano ba karaming pares ng sapatos ang gusto mo? Gaano ba karaming kotse o sasakyan ang kailangan mo? Gaano ba karaming ektarya ng lupa ang dapat meron tayo? Ang gusto natin, marami. Pero ang tanong po ay, gaano ba karami ang marami? Dahil kadalasan, pag sinabi natin marami, hindi na lang siya basta marami, siya ay nagiging sobra-sobra. At dito po magkakaroon ng problema dahil nakakalimutan natin na tulad natin ay meron pang ibang taong nangangailangan. Dito tayo nagsisimulang nagiging human vacuum. Ano po yung vacuum? Lahat kinukuha niya. At may mga taong nagiging ganito ang kanilang pag-ugali. Hindi na sila nagiging tao, nagiging vacuum na sila. Dahil gusto nila ay kumabig ng kumabig hanggang sa wala nang matira sa iba. Pero mga kapatid, napaalalahanan mo tayo, ay naman tayo vacuum. Tayo ay mga tao. Iba ang function ng vacuum. Iba ang ating nature at purpose ng tao. At tayo po ay nilikha ng Diyos bilang mga tao na merong sapat na pagkukuhanan ng naayon sa ating pangangailangan. Kaya po ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, ano ang mapapala natin? Makamit ba natin ang mundo? Pero mawawala ang ating buhay. Pangalawa po mga kapatid, ang gusto natin ay magkaroon ng malaking kita. Empleyado naman o ikaw ay isang negosyante, ang gusto mo malaki ang kita. At kapag tayo po ay nagiging malaki ang kita, chances are tayo rin ay nagiging malaki ang pagtingin sa ating sarili. Tumataas at lumalaki ang pagtingin natin sa sarili natin na parang tayo ay nagiging angat na angat sa ibang tao. At yan po yung papatunayan natin kapag tayo ay nasa shopping mall o kaya nasa restaurant. Alam natin po na kapag ang isang tao ay mukhang mayaman, malaki ang kinikita, meron yung VIP treatment. Pero kapag ikaw ay isang ordinaryong tao, na parang minimum wage lang naman ang kinikita mo, may mga pagkakataon na hindi ka pa nga makapansin. Sometimes, you'll not be accommodated. Kasi iba, kapag ka malaki ang kita mo, nagiging malaki ka rin sa paningin ng tao at ng lipunan. Pero mga kapatid, ang ating pong Panginoon ay meron din paalala. Yung mga tao na nagsisiguro sa kanilang buhay ay sila yung pwedeng mawalan. Dahil sila rin yung mga tao na nagiging makasarili. Pangatlo po mga kapatid, gusto natin lahat,
Gusto natin na bukod sa yumaman, nagkaroon ng maraming ari-arian, gusto natin maging maanuhan ang buhay natin. Kaya naman, gusto po natin ng parating mabilis at madali ang ating ginagawa. Kapag mabagal ang ating wifi, ang ating internet connection, madaling umiinit yung ulo natin. Gusto natin ay mabilis ang mga transactions. Gusto natin ay mabilis na masolusyonan yung mga problema natin. Pero kung minsan nakakalimutan po natin na hindi ibig sabihin ay mabilis natin natapos ang isang bagay, ay ito ay magkakaroon ng magandang resulta. Kung minsan nga po sa sobrang natin pagmamadali, ay lalong nagkakaproblema, lalong nagkakaaberya. Hanggang ngayon po ay patuloy pa rin yung Olympics at marami po ako sa atin na nakasaksi sa mga atleta. Para po sa atin bilang mga spectators, sa atin bilang mga manonood, napakadali para sa atin ang mag-type at sabihin, congratulations. Napakadali din po para sa atin na sabihin, ay hindi naman talaga siya magaling. Pero kung titignan po natin ang Olympics, every 4 years, ibig sabihin ganito rin po kahaba at katagal ang paghahanda ng isang atleta bago dumating yung araw ng kanyang paglaban. Hindi po madali yung kanilang training. Isang mahabang proseso, mahirap na training. At ito rin naman po mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. If you want to follow me, carry your cross. Ang sinasabi ko sa atin ni Jesus, pasanin natin ang sarili natin cross. At ito po ay nangangahulugan mga kapatid, na pinapaalala niya sa atin na hindi madali ang buhay. Na hindi natin pwedeng daanin palagi sa pagmamadali ang buhay sapagkat ito rin ay isang proseso. And so we must have the courage to embrace and carry our cross. Mga kapatid, ang debosyon po natin sa ating mahal na ina, sa ating sa Nuestra Senora del Suceso ay pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Kanya. At hindi lang sa Kanya. Ito rin ay pagmamahal natin lalong higit sa Kanyang anak na si Jesus. Sa Kanyang anak na minahal niya, higit pa sa Kanyang sarili. Subalit mga kapatid, ang debosyon po natin sa ating mahal na ina ay hindi dapat natatapos sa ating pagdarasal, sa ating pagpuposisyon. Kung ito po ay tunay na debosyon, dapat hindi lamang ito natatapos sa loob ng simbahan ito. Sapagkat ang debosyon ito ay nagkakaroon ng kahulugan kapag naunawaan natin at nagawa natin ang ating misyon. At ang ating misyon ay ang ating kapwa. Dahil ang sabi ko sa atin ng ating Panginoon, mahalin natin ang isa't isa tulad ng pag-ibig ko sa iyo. Mga kapatid, ang pagmamahal po natin sa ating mahal na ina, ang ating debosyon sa Kanya, ay dapat magpatibay ng ating pagiging mga alagad ni Jesus. At ang ating pong pagiging alagad ni Jesus, ang ating pong bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, ay magkakaroon lamang ng tunay na kaganapan kung ating yayakapin
ang ating Diyos. At yan ay nangangahulugan ng ating patuloy na pagmamahal at paglilingkod sa isa't isa. Nuestra Señora del Buen Suceso, ipanalangin ko. Sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasa natin ang ating krus sa araw-araw na sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging mga sarili na naghihiwalay sa ating sa Diyos. Sa bawat kahilingan ating pong tutugon, Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasaliling sakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tumanggap ng bigat ng pangkuling publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo, at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Buong puso naman natin suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang katagong impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga biktima ng operasyon na may magtamo ng katarungan, kalayaan, at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdusa at namatay para sa pananampalataya na may umanin ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ama ng aming Panginoon sa Kristo, tanggapin mo ang mga panalangin na naglalakbay ng bayan na naghahangad na matagpuan ang iyong kalooban sa pagsunod sa mga yapak ng iyong anak. Siya nabubuhay at nag-aari, kasama mo at ang Espiritu Santo, magbaso ng bulan. Amen. Marapat na Marapat na siya siya'y pasalamatan. Ama namin ng kapangyarihan, tulingan marapat ng ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni sa Kristo, ang mahal ng piring nagpupuri na gagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Hilingap po ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin.
na iyong binigyan ng tungkulin kumalinga sa anak mong manong Diyos namin. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadahilan. Bago niya pinag-isa ang pusang loob ng inyong handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya niya, pinaghati-hati niya yun, iyabot sa kanyang mga lagad at sagad. Tanggapin yung lahat ito, kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inimin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at mga tipan. Ang aking dugo na ibuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay ng mga anak. Kaya tiniyari namin sa iyo ang tinapay ng ibigay buhay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin ay magsalo-salo kakatawan ko ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jesse na aming Obispo at ng taga Kaparin. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo ang panginapating kanila na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria ni Ina ng Diyos, ang Birhen ng mabuting pangyayari. Kaisa ng kanyang kapiyak na puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Andres at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas walang hanggan.
magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Gaya po tayo ng kapayapaan sa Jesus. Peace be with you. 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 Manalangin tayo. Ama namin ang pagmamahal, ang aming pagsasalo sa haring nagbibigay buhay, sa pagunta namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob, upang lagi namin madama ang iyong pag-iingat. Sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Ngayon po ay ating isasagawa ang special love offering na ating alay sa ating ina ng mabuting pangyayari na Narciso.
Magsitayo po ang lahat para sa Salve Regina.